Mundo, alam din natin kung paano gagastusin. So magiging programa ko po ay puros para sa tao. Ibig sabihin, umpisa natin sa buntis. Dami may dalang bata dito, ano? Saya, di ba? Ganito gagawin natin sa mga bata. Yung mga buntis, bibigyan natin ng vitamins para pag lumabas ang bata, less ang chances na merong diferensya at yan ay medyo may laban, mas malusog yan. Pangatlo, pangalawa, yung mga bata po ninyo, elementary at high school, ang programa ko po, libre tanghalian sa eskwelahan. Gusto pala ninyo yun, ha? May mga anak na pala kayo. Opo. Okay. Hindi lang ba sa tanghalian ito, ha? May gulay at prutas ang kakainin ng inyong mga anak. Saan kukunin yung gulay at prutas? Yun po ay itatanim ninyo o ng inyong kabarangay sa barangay ninyo. Opo. Bibilhin po yan ng mga cooperatives at bibilhin naman ng city government lahat ng itatanim ninyo sa inyong barangay. At yan po ang ipapakain natin sa elementary at high school. Payag po kayo? Yes po. Ang dami po na solusyonan natin doon. Tatlo. Una-muna, yung walang trabaho, magtatanim, kikita. Opo. Pangalawa, yung sektor ng agrikultura, meron tayong food security. So yung mga lupa na hindi nagagamit, matataniman yan, kikita po kayo. Pangatlo, yung nutrition ng inyong mga anak, kahit pa paano, araw-araw may makakain gulay at prutas. So ang dami pong nasolusyonan. Okay, elementary, high school, yung kolehiyo naman, pag nag-college po inyong mga anak, may libre tayo sa kolehiyo ng lungsod ng Batangas. So sa ngayon, nasa 1,600. Gagawin ko po yung 5,000 students. Wow! Katayo tayo ng dalawang satellite schools, isa sa may bandang Baybay, isa dito sa may bandang Upland, para po yung mga estudyante natin makapasok ng libre. At hindi ko po hihigpitan yung entrance exam. Kahit pasang-awa mo yan, papapasukin natin. Bakit? Kasi konti lang naman yung matalino eh. Mas madami yung average. Di ba? Kung gusto natin mapapasok, para masalak po natin. Yung iba matalino, mga graduate yan. Hindi masyado matalino, pwedeng testa. May testa programs po tayo, walang problema. Yung ayaw mag-testa, ano yung option? Pwede magtanim, di ba? Pwede magtanim. Dalawa ho itatanim natin. Gulay, prutas, at yung palay. Bubuhayin ko po yung pagtatanim ng palay. At yung palay na yon ay bibilhin din ng city government para maibenta ng mas murang-mura sa mga taga-lungsod ng Batangas. Nakausap ko na po si Secretary Kiko Laurel. Nagpo-provide po ang national government ng drying at milling facility. Yun yung tinatawag na infrastructure para ma-process yung palay. So libre na po yun. So wala pong gastos yung middleman, walang gastos yung pagmimil at pagdadry. Kaya po mura mabibili ninyo yung bigas. So, tapos, meron pa tayong food security. So, ito po yung tamang programa sa katulad natin sa lungsod ng Batangas. Dahil meron tayong industrial, may revenue tayo, may pera ang lungsod, may pera tayo para maggagawa ng mga agricultural activity para yung food natin dito lang po nanggagaling sa lungsod ng Batangas. So, wala nang mawawalan ng trabaho. Meron pa isa pa. Kapag ka walang trabaho sa private, pwede po yan job order sa lungsod ng Batangas para magawa ng proyekto. Ano yun? Karsada, kanal, at saka pati yung pagtatanim ng palay, i-job order ko po kasi alam ko wala na po tayong farmers. So, ang dami pong pwedeng maging trabaho. Tamad na lang ang walang trabaho. At least dito sa lungsod ng Batangas, basta kung gusto nyo magtrabaho, meron pong available na trabaho. So pagka nakita ko na malusog, may trabaho,
ang mga mamamayan, mababawasan po dyan yung nagda-drugs, mababawasan dyan yung crime, magiging malusog yung mga bata. So ang ganda po ng lungsod ng Batangas. So yun po ang solusyon doon sa tinatawag natin mga health programs. So health programs tayo. Ang programa natin, libreng laboratory. So early detection, prevention po yan. So meron akong bibigay sa inyo mamaya. Meron tong card. Papa-explain ko na lang mamaya kay Len kung ano yung ibig sabihin ng card. Opo. Up to 5,000 po ang worth ng libreng laboratory. Explain ko na lang mamaya. So, early detection po tayo. Bukod doon sa ABD health card at saka yung MAM card. So, yung may ABD health card, CBCI po yun. Alam nyo na yun, dadagdagan natin yung mga benefits nun. Yung walang ABD health card, bibigyan natin ng MAM card. Halos ganun din ang benefits nun. Sino may MAM card dito? Meron? Okay. Ganun din, di ba? Meron pang tinatawag pa kayo sa AIC, sa TUPAD, basta tama yung number. So, napakadami pong benepisyo na lungsod ng Batangas. Alam po yung sinasabi ng aking katunggali, libre daw yung ospital. Papagawa daw ng ospital na walang cashier, libre lahat. Ang mangyayari po doon, sandali lang po yung na-operate, tapos wala na rin doktor, wala na rin nurse. Kasi wala pong ganun. Makakita na po ba kayo ng libre lahat? Ang tindahan, libre lahat? Hindi po tatagal yun. Nakita pa po yung pangako na ganun. May tinanong ako dito, yung doktor may-ari ng ospital, di ba? Kahapon. Tinanong ko siya, sabi ko, pwede ba yung libre ospital, libre lahat gagamatin? Sabi niya, hindi yung pwede yun. May-ari po yun ng ospital. Yan ang sinasabi niya. So, yun po ay hindi po totoo yung ganun kasi sa isang ospital na libre lahat, ang lahat ng tao doon pupunta, tama? Yes, Hindi na lang tayo magkakasa doon sa 4 na ospital, doon pa sa isang ospital. So, paano po kayo magagamot? Mahalaga. Mag-aantay po kayo sa pasilyo o sa kalsada para magamot. So, imposible po yun. Ang tamang programa ay prevention. Dapat, hindi po kayo ma-ospital in the first place. Yan. Bakit tayo papayag? Sino ang gusto ma-ospital? Libre. Taas ng kamay. Wala naman, di ba? Ang gusto nyo, huwag kayong ma-ospital. Kaya yung programa natin, health program preventive. So, hindi ko alam, yung programa ng kabila, kinaka-copy-paste sa ibang lugar, dadalhin dito. Yun po hindi nila naintindihan. Kaya hindi nila naintindihan kung ano ang dynamics ng lungsod ng Batangas. Ang dami po nating ibang programa. Kaya nga po, pinakamababa ang crime rate sa lungsod ng Batangas kumpara sa ibang probinsya o Calabarzon. Pinakamababa po tayo. Pinakamasarap tumira dito. May trabaho ang mga tao. Hindi matraffic. Nasolusyonan ko na po yung traffic. Yung flyover, alam niyo na po yun. Sa may Balantas. Yung bypass road, halos mabubuksan na po natin yung pupuntang Starton hanggang Libo. So, ang daan na po ng ikot natin sa lungsod ng Batangas. So, yung mga susunod pang i-develop natin kalsada, yun po ang nag-a-attract ng mga investors sa ating lungsod. So, pagka may investors tayo, may nagbabayad na Uwis. taxes, buwis. Yung buwis na po yun po yung pinoprograma natin sa inyong health card scholarship at mga paggawain bayan. So alam ko po kung paano gawin yan. Kaya nga po ako nag-a-apply sa inyo bilang ngayon kasi alam ko na po kung paano gagawin. Sabi po ng iba, dynasty daw. Paano ako naging dynasty? Ngayon lang po ako nag-a-apply ng mayor. Hindi pa po ako nagiging mayor. Gusto daw nila bago. Hindi ako yung bago ako magiging mayor. So hindi ko po maintindihan yung dynasty. Ang dynasty po, masama lang kapag walang ginagawa yung pamilya na nakaupo. Pero kung maayos yan, kayo naman po may kapangyarihan nyo. Pag ayaw po ninyo, huwag nyo na pong bibilugan. Pag ayaw nyo yung programa ng isang tao, huwag nyo na po sila ibubuto. Pero kung gusto nyo naman po maganda, maunlad ang lungsod sa haba ng panahon, ganun kaganda ang lungsod ng Batangas, tayo pa nga po ang ginagaya ng mga yan. Yes. Bakit po natin pipigilan yung isang kandidato? Halimbawa ba, ang biyanan ko ay matagal naging mayor, hindi na po ba ako pwede mag-mayor?
bawal na po ba akong mag-mayor? Hindi po. Pwede, di ba? Kasi demokrasya to eh. Para mo akong pipigilan, bakit kong pipigilan? May karapatan din naman ako mag-apply na mayor. Para po yan, pamilyang doktor. Yung ama, doktor. Yung ina, doktor. Katulad ni Dr. Jonas, dentista. Paano po yun? Yung anak niya, pag gusto mag-dentista, hindi na rin pwede? Masama na rin yun? Hindi, kasi yun ang nakita niya sa kanya magulang ang maglingkod sa lungsod ng Batangas. Pero maglingkod ng tama. Yun po ang mali. Pag naglingkod ng mali, ay ibang usapan yun. Naintindihan niyo na po sinasabi ko? Wala tayong issue ng dynasty ha. Ngayon lang ako nag-apply ng mayor. Wala tayong issue ng mga proyektong hindi kayang gawin. Yung sinabi ko po sa inyo, kaya ko lahat gawin. Kaya maniwala po kayo sa akin, pero may pakiusap po kami ni Mayor. Para naman mas maunlad ang lungsod ng Batangas. Doon naman sa Governor, si Vilma Santos, rekto ng ating Governor. Vilma Santos naman po, naging Mayor ng 3 termino ng Lipa. Naging Governor, 3 termino din. Naging Congressman, 2 termino. So paano po yun hindi naging qualified maging Governor? Siya po pinaka-qualified sa lahat ng tumatakbo. Pangalawa, kung siya magiging Governor, bakit natin bibigyan ng Vice Governor na kukontra pa sa kanya? Di lalong nagulo yung probinsya, magulo na nga kung nag-aaway yung... Di ba ang gulo ngayon, nag-aaway yung Presidente at yung Vice President? Ano nangyari sa Pilipinas? Ay hindi maintindihan. Pero kung yan ay magkasundo, mas maganda ang takbo ng lalawigan. Kaya gusto nating Vice Governor ay si Luis Manzano. Pangatlo, pag si Vilma Santos at si Luis Manzano, ang dali po nating lapitan si Secretary Ralph Recto, Secretary of Finance. Katunayan yan, alam mo na, may meeting ako sa kanya ngayon para pag-usapan kung ano yung pwedeng proyekto sa lalawigan ng Batangas at sa lungsod ng Batangas. Ganun po kadali pagka ang Governor ay asawa niya at halos anak na niya si Luis eh. Di ba narinig nyo na yung halimbawa, source ng tubig, pag nilagyan mo ng tubo, diretso sa iyo, pipihitin mo lang. Pero pag nilagyan mo ng harang, may ibang kumukuha ng tubig, ay pabawas yung tubig. Ito, diretso tayo sa Malacanang. Si Secretary Ralph ang nakakaalam kung saan nanggagaling ang pera, paano gumawa ng pera, at saan dadalhin ang pera. Ganun po tayo kadiretso. So pagka Governor, Vice Governor, diretso po yun. At kami naman ni Secretary Ralph ay sigurado ko po sa inyo magkaibigan kami at kung ano man ang request natin kay Secretary, ibibigay po niya. Makikinabang po ay kayo. Hindi po ako nangangako sa inyo na pansandali ang benepisyo. Pangmatagalan po yung benepisyo na matatanggap ninyo. Maaari may bigay po sa inyo 1,000, 2,000, ito na yung boto ninyo. Pansandalian po yun. Hindi po tayo uunlad kapag hindi po tayo marunong pumili ng mga leader. Pati po yung senador, pumili po kayo ng tama. Pagdating ng araw, yung presidente, pag hindi po kayo pumili ng tama na presidente, yan ang nangyayari sa atin. Nagkakalit-silit sa pagdating ng panahon. Hindi nga. So, nasa sa inyo po talaga yung kapangyarihan. Kaya nga po kami kada 3 taon lang nakikiusap sa inyo. Pero kayo po, pwede makiusap sa amin araw-araw doon sa 3 taon. Pero kami, pag 3 taon eleksyon, nakikiusap. Ito po gagawin namin, gagalingan namin. Pag hindi po namin ganalingan, huwag nyo na po kaming tangkilitin pagka ganun. Wala po kaming ihaharap sa inyo kapag kami ay nagwalang hiya dito sa lungsod na mahal namin, na dito kami nakatira, ay dito lahat tayo. Hindi ko po kayo pababayaan, hindi ko po pababayaan ng lungsod na ito at hindi ko po sisirain. Hindi ko sisirain ang aming pangalan. Marami po tayong gagawin, maniwala lang po kayo sa akin, yun lang naman po ang request ko. Yung iba po, bahala na po kayong pumili. Ako po'y naniniwala na marunong kayong pumili ng mga leader. Meron po ba kayong tanong bago kami umalis? Kung gusto nyo itanong,
Yung mga nasa Facebook, suriin niyo pong mabuti. Marami pong fake news na umiikot. So dapat po ay mapagpasuri tayo. Meron po ba kayong gustong itanong? Sa mga ito, meron po kayong gustong itanong? Dalaga pa si Andrea. Siya na lang dalaga ata dito. Wala kayong gustong itanong sa kanya? Wala? Tatakot kayo, ha? Okay na kayo, ibig sabihin, lahat ng sinabi ko, ayos po sa inyo. Madaling kausap. Kayo pinakamadaling kausap sa lahat na nakausap ko. Kung naka-record naman yung lahat ng sinabi ko, ha? Okay, naka-record. Pipilitin ko lahat ng sinabi ko, tutuparin ko. Kaya hindi ko sinabing lahat kasi yun lang ang kaya kong gawin. Bigyan mo lang ako pagkakataon. Sinisigurado ko po sa inyo, gagandahan natin ang paglilingkod sa lungsod ng Batangas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Batangas Bansutayan. Mabuhay ang lungsod ng Batangas. Okay, magandang umaga sa lahat ng brother and sis. Nagpapasalamat ako sa pagdalo nyo ngayong araw na ito para sa ating susunod na mayor ng Batangas City. Si Congressman Martin Marilla, anak sa kanya yung aking anak, Pani Mayora. Okay, so sa lahat po ng konsehal, board member na tumatakbo po, Vice Mayor ng lalawigan ng Batangas, saka sa distrito ng Batangas, magandang umaga po sa inyo lahat. So ako ay karamihan po dito ang mga member natin, mga officers ay mga bata pa. Hindi po ulit sa kalaman na ako po ay kung sa position overstay na kasi ako po ang umpisa ko po nung 1989, naging member po ako ng Batangas Parsitarian. At nakita ko po kung gaano pinapahalaga ng bawat member ng BB ang ating samahan na original na 1932 na dumami ng dumami. Dahil sa literato, hindi ka mabanggiting iba lumabas. Si Utalboy po ay mas may edad sa akin. Mas ang kanya, 53. Pero ang sa amin lang po, Mayor, sa inyo pong team, huwag niyo po sana pabayaan ang aming samahan. Kung naman po ay sasama sa inyo muli. At kami naman po, hindi niyo siguro kung hindi niyo napapansin, o sabihin ng yung iba lang. Kasi ako po, sa totoo lang, ako yung magsasabi sa inyo totoo. Ako po ay nagtatrabaho pa sa ibang lugar. Ako magpimita ng CD, for personal naman yun. Na sana naman po yung ating mga batang brad na wala naman po mga pinagkakakitaan, sana naman po ay magkaroon sila ng visible means of support dito po sa Batangas City. Ako po ay hindi kami bibigay, kami po pag humawak ng politiko, kilala po ako ng mga yan. Ako po ay dating kumandidato na rin sa ibaan. Kami po ay hindi nabitaw. Nandiyan hindi nga alam po pinapalad yung mga sinusuportahan namin. Pero dito po sa grupong ito, kami po ay sa board ay hindi bumitaw. Kaya sana naman po, sasamahan namin kayo muli, ibang nyo naman sanang mabaliwala yung aming suporta sa Team EBD. Okay, magandang naman na sa inyo lahat. Mabuhay ang Batangas Parsitarian. 135! Maraming salamat. Kaya pwede ba tayo magpa-picture lang para ating